Last day in Saudi Arabia. So, ito yung itsura ng HR nila sa Saudi. And sa labas nito, makikita natin yung streets. Maluwang yung mga streets dito sa Saudi Arabia, unlike sa atin dito sa Pilipinas. Kapag nagtrabaho ka dito sa Saudi, meron silang tinatawag na free accommodation, and yung accommodation para sa aming hospital and polyclinics ay ito. Dahil nga last day ko na ngayon ay papunta kami dito sa airport kung saan inihatid na ako ng aking mga friends. Yung sasakyan na gamit namin dito is galing sa company. At dito sa Saudi Arabia, merong hatid at sundo gamit yung mga company cars ang buses nila. Dito sa pinag-workan ko na polyclinic, meron kaming 3 shifts ng duty. Hindi 24 hours yung polyclinic dito, kaya naman yung 3 shift ng duty namin is isang broken and dalawang straight. Ang start nga ng aming duty ay 8 AM until 5 PM, and yung pangalawang straight duty ay from 1 PM until 9 PM. Pag broken duty ko naman, pangit yung duty mo kasi from 9 AM until 1 PM and babalik ka ng 4 PM until 9 PM. So if hindi ka sanay matulog ng tanghali, talagang nakakapagod yung broken na duty. Ayan, nandito na nga kami sa Hail International Airport. Regarding sa duty naman dito sa Saudi Arabia, para lang siyang duty sa Pilipinas, hindi naman din ganun na laging maraming pasyente. Syempre, meron time na maraming pasyente, meron din naman time na hindi naman ganun marami. Ayan, pumila na nga ako dito sa Aldig para makatikim ng huling roasted chicken na favorite namin. At dito na nga ako ngayon sa Riyadh International Airport at naghihintay na lang ako ng flight papuntang Bahrain. Kasi connecting flights yung nakuha ticket ng aming company. Sa mga medtech nga na gustong mag-apply dito sa Saudi Arabia, madali lang namang makaalis galing sa Pilipinas papunta dito. Pag nga nakaalis ka, meron lang sa yung ipapaayos ng mga papers and documents. And yung exam, tinatawag siyang Saudi Prometrics. And dito siya tinitik sa Saudi. Hindi siya pwedeng itik. Hindi ko sure kung pwede siyang itik dito sa Pilipinas, pero sa akin kasi sa Saudi ko siya tinik. And meron dalawang klase ng exam. Meron tayong tinatawag na exam para sa laboratory specialist at exam para sa laboratory technician. Syempre, mas madali yung exam para dun sa laboratory technician, and sa specialist naman, mas nangangailangan siya ng karagdagang kaalaman dahil nga pang specialist na yung exam na yon. Dito, pwede tayong magtrabaho sa hospital or sa isang polyclinic or tinatawag nilang medical complex. Yun sa hospital, meron silang blood bank, histopathology, and yung ibang pang section ng lab. Pero kapag sa polyclinic, wala silang blood bank, and yung histopathology nila is send out. Parang dito rin sa Pilipinas yung setup. Pero yung medical complex or polyclinic nila, mas marami lang na machines kaysa dito sa Pilipinas na clinic. Kung mag-work kayo dito, makakasalamuha kayo ng iba't ibang lahi ng tao. So, usually makikita nyo mga Indian, Tunisian, Kenyan, mga Sudanese, Egyptian, and marami pang iba. Regarding naman sa contract, yung contract dito usually is 2 years, and every 2 years siya mag-e-end. After ng 2 years contract mo, pwede kang mag-renew ng 2 years or 1 year. It depends na dun sa company and sa'yo kung ilang years yung gusto mong renewal. Ito nga ay aalis na kami from Riyadh Airport papuntang Bahrain. Yun yung flight namin. Puro nga buhangin yung makikita natin dito sa gilid. And naalala ko yung first na punta ko dito ay malamig siya dahil medyo malapit kami sa bundok.
At yung una kong naging problema ay dumudugo talaga yung ilong ko dahil dun sa mga nasisinghot ko na buhangin. Pag nilinis ko ng tissue yung ilong ko, meron siyang buhangin, tsaka meron siyang dugo. Pero eventually, makakapag-adapt naman din yung ilong natin dun sa humidity at tsaka dun sa klima dito. And dito nga ako nag-work sa province dito, kaya medyo mahigpit sila dun sa mga damit and dun sa hair. Talagang yung hair natin ay kailangan nating i-cover ng tarha and kailangan na may long sleeve tayong panloob dun sa ating mga scrub suit. Meron din naman mga company na nagbibigay agad ng uniform na yung scrub suit nila is long sleeve na talaga yung yari. Ayan nga, it's time to eat na dahil medyo malapit lang naman yung Bahrain from here sa Saudi. Pagkain lang natin ay tinapay at tubig. Hindi palaman nga lang yung tinapay na to. Yung tinapay na mga ganito, uso talaga siya sa mga Arabic na country. So pag nandito na kayo sa Saudi, mahilig talaga sila sa tinapay na merong palaman and usually matatamis talaga yung mga tinapay nila dito dahil nga yung tsaa nila ay hindi matamis. Kaya naman pag tuminom sila ng tsaa, kailangan merong matamis sa kapartner. Ito nga, nandito na tayo, nakalapag na tayo sa Bahrain International Airport. First time ko nga lang dito sa Bahrain, kaya yung ginagawa ko lang, kung saan nagpupunta yung mga nag-arrive na tao, sinusundan ko lang sila. Kasi meron ka naman ding makakasabay dun sa mga tao na yun. Yan. Doon naman din sila pupunta sa arrival. Kaya sundan mo lang kung